Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat sa ating Panginoon para sa araw at oras na ibinigay sa atin para sa ating pagbubulay-bulay. Narito po tayong muli sa ating Grow Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic sa umagang to ay may pamagat na Endure Hardship. Samahan niyo po akong basahin natin ang ating pagbabatayang talata sa Biblia. Makikita sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 3. Makibahagi ka sa hirap tulad na isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Masarap makibahagi sa kagalakan na tagumpay. Pero ang tanong, sino ang nanaising makibahagi sa hirap? Sa kabuuan ng liham ni Pablo ay ipinaalala ni Pablo kay Timoteo na ang pagdurusa at paghihirap ay dapat asahan para sa mga taong nakatuon sa pagsunod kay Jesus at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 3. Hinikayat ni Pablo si Timoteo na tiisin ang hirap bilang mabuting kawal ni Jesucristo. Ang panawagang ito na tiisin ay kahirapan ay hindi lamang para kay Timoteo kundi para din sa lahat ng mananampalataya na nagnanais
na maglingkod sa Diyos ng tapat. Si Paul mismo ay isang halimbawa ng isang tao na nagtiis ng matinding paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 6-8, napaharap siya sa pagsasalansang, pag-uusig at pagkabilanggo, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang misyon na ipalaganap ang mabuting balita ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagtingin sa halimbawa ni Pablo, ang mga mananampalataya ay makakatagpo ng tapang at lakas na magtiyaga sa sariling mga pagsubok at paghihirap. Alam na ang Diyos ay kasama nila at sa huli ay gagantimpalaan ang kanilang katapatan. Si Pablo ay nakibahagi sa hirap ni Kristo at nais niyang maranasan din ito ni Timoteo. Wika ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kung paanong sina Pablo at Timoteo ay nakibahagi sa hirap ni Kristo, bawat mananampalataya ay inaasahang makikibahagi rin sa hirap ng pagkaalagad. Sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 9 verse 23, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi natin maaaring i-share sa iba ang wala sa atin. Para tayo magkaroon ng isi-share sa iba, kailangang maging passion natin ang pakikinig ng mga mensahe tungkol kay Kristo, ang pagbabasa ng mga devotional books, ang pakikinig ng mga patutuo ng mga tao tungkol sa kanilang personal na karanasan kay Kristo. Ang Kristyanismo ay nakarating sa ating panahon sapagkat iyong mga binahaginan ay nagbahagi rin sa iba at yung kanilang binahaginan ay nagbahagi rin sa iba, and so on down the line. Nagpatuloy ang cycle hanggang sa nakarating sa ating panahon at magpapatuloy hanggang sa haharaping panahon because of uninterrupted sharing of faith from generation to generation. Hindi tayo dapat masiyahan sa pagiging disipulo lamang. Kailangan tayong maging disciple makers. Marami ang nangangailangan ng kaligtasan at walang ibang inaasahan ng Diyos na magsasagawa nito, kundi ang mga Kristiyanong tunay na sumasampalataya at nagmamahal kay Kristo. Panginoon, samahan mo kami sa pagdadala ng magandang balita sa iba at palakasin nawa kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa umagang ito upang kami ay makapagbahagi at makapagpuri sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama namin ngayong umaga. Dalangin po namin na ingatan mo po kami sa maghapon na lalakaran at gabayan mo po ang bawat isa na magsisipasok sa kanilang mga trabaho at mga bata na magsisipag-aral. At dalangin rin po namin ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Hipuin mo po ang kanilang sakit at bigyan mo po sa kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli nating pagbubulay. Humayo at maglingkod. Thank you. God bless.